Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon.
Mic test. 1, 2, check. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Good morning! Gising na ba kayo? Amen! Palakpakan po natin ang kabutihan ng Lord. Tayo pong lahat ay mag-uumpisa na. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito. Hallelujah. Lord, we praise you and we glorify your name this morning. Maraming salamat, Panginoon, for your grace and for your mercy, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Lord, dahil ginising niyo po kami ngayong umaga, isang magandang alaala, beautiful reminder, Lord, na hindi pa po kayo tapos sa aming mga buhay. At marami pa po kayong inihandang mabubuting bagay na ipapagawa niyo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Lord, and as we come before you with a broken, humble, and contrite heart, we ask, Lord God, for forgiveness for all the sins that we have done against you. Sa lahat po, Panginoon, ng aming mga nasabi, nasalita, nagawa, naisip, mga naging maling motibo ng aming puso, mga pagkagalit, Lord God, lahat po, Lord, ng aming mga pagmamayabang, mga hindi pagpapatawad, O Lord. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kahinaang ito. And we ask, Lord God, for your precious Son, Jesus, to wash away all of the sins, Lord God, and unrighteousness, upang maging katanggap-tanggap kami sa paglapit namin sa iyo sa umagang ito. Hallelujah, Lord God. Lord, sabi nga po ng psalmist sa Psalm, sabi niya po doon na, where can I go from your spirit? Kung pumunta man ako sa hilaga, naroroon ka. Pumunta ako sa kanluran, sa timog, sa silangan, naroroon ka. Kahit man ang kadiliman ay hindi magiging dilim para sa iyo. Thank you, Lord, for this encouragement and words of comfort that you are always with us in the lowest parts of our lives and even in the highest of highest, Lord God, naroroon ka. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok, sa mga challenges na patuloy mo pinagkakaloob. Doon namin, Lord, napapatunayan ang kalakasan mo. For where we are weak, you are strong for us, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan. Salamat, O God, sa kagalakan na patuloy mong iniingatan ang puso ng bawat isa. And we pray, Lord God, na pawiin mo lahat ng mga aming mga kalungkutan. Pawiin mo, Lord God, ang lahat ng aming mga pag-aalala. Because you are our hope, Lord God. Ikaw ang pag-asa, ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming malalapitan sa lahat ng aming mga pangangailangan. Thank you, Lord. And we pray, Lord God, this morning na kasihan na po ng Espiritu Santo ang lahat ng aming gagawin sa programang ito, from the worship team, sa mga awiting papaawit. Ikaw po ang makita, ikaw po ang maihayag, ikaw po ang mapapurihan at madakila sa aming kalagitnaan. And Lord God, we also pray for our pastor na magbibigay ng mensahe sa umagang ito. May you give him, Lord, the knowledge and wisdom na kami po ay maturuan na sang-ayon po sa iyong kalooban. Salamat, Lord, sa patuloy mong iingat sa bawat isa, and we ask, Lord God, for a good weather na hindi po kami
mababaha, Lord God, sa mga kasamahan po namin na wala pa po dito, Lord God. May you protect them and may you lead them, Lord, in this place upang makapakinig po sila ng iyong mga salita. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Binibigay po namin sa inyo lahat ng aming mga papurit, pagsamba, aming mga panalangin. Ikaw lamang pong tunay na Diyos. Ikaw lamang pong tunay na tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mapagpalang umaga sa ating Panginoon at sa iyo pong lahat. Tayo po ba ay blessed? Lakasan po natin. Tayo po ba ay blessed? Amen. Ang sarap pong matulog dahil malamig, di po ba? Amen. At sa mga lahat ng mga naka-online po sa atin, mapagpalang umaga po. At naway, samahan niyo po kami sa aming pong pagsamba at pag-aawit para sa ating Panginoon. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala mo't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubag. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan.
sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen! Isa pa pong palakpak na pinakamalakas para sa Panginoon. Amen! Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon ay tapat. Tunay nga po na sa Kanyang pangako na kahit kailan, hindi niya po tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Dakilang Diyos, aming Ama, muli maraming salamat po sa kabutihan niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, na tapat ka sa pangako mo. Alam po namin, Panginoon, hindi po kami naliligtas sa mga pagsubok na dumadaan sa amin. Ngunit, Panginoon, kahit po kami ay may mga pagsubok na dinadaanan, ito po ay pagsubok sa relasyon, sa pamilya, relasyon sa kaibigan, o mga financial problems, O God. Lord, alam po namin, Panginoon, na pinagtagampuyan mo na ito. At alam po namin, Panginoon, na kahit kailan, kami man po ay dumadaan sa mga pagsubok na ito, kasakasama ka namin, O God. Salamat, Panginoon, nagiging tapat ka sa amin pong pangako, sa pangako mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At naway, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, O God, kilala mo po sila. Damhin mo, Panginoon. Padamo mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pong presensya. At tunay nga, Panginoon, kahit kailan, Panginoon, hindi ka nagbago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon at pagpakailan. Hirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo,
ba sa piling mo? Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisingaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwa
kaharian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang aming Diyos. 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 Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, before po tayo mag-proceed sa ating Word of God, may we request lahat po ng phones, paki-silent mode or mute para po wala pong disturbance mamaya. Tinatawagan ko na po si Pastor Archie sa pagbibigay ng mensahe sa umagang ito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kayo po ba ay na-bless sa inawit natin? Alam niyo po, sikreto po, no? Para madadaman ninyo palagi yung awitin, kikilos ang banal na espiritu. Mahalaga po sa isang Kristiyano na nagbababad sa panalangin po sa prayer. Kahit na anong gawin yung awitin ho, pagka hindi kayo nagbababad sa prayer, hindi ho papasok sa heart natin yung message ng awitin. Kaya napansin nyo po kanina, may kapangyarihan yung inaawit natin. Bakit kaya may power po, Pastor? Kasi mahalaga po, lalong-lalo na sa mga tumutugtog at dun po sa nagdi-deliver po ng awitin, nagbababad tayo sa panalangin. Amen po ba yon? Hindi, not by our talent. Sabi ng Bible, it is not by might,
It is not by your power, but it is through the Holy Spirit of the living God. Kaya mga kapatid, sana po kung na-bless kayo kanina sa mga awitin, hindi doon nagtatapos ang mga kantahan natin. Amen po. Patuloy po in your own individual capacities po. Pagising sa umaga, ay sarap po yung cellphone ninyo. Ang gawin nyo ho, dyan kayo magpatugtog ng music. Alam niyo yung mga Spotify, no? Yung mga gumagamit po niyan, yung mga gumagamit po ng Apple Music po, downloadable lahat po yan eh. Napapansin niyo po pagka nagba-Bible studies tayo, may background na mga papuri songs. Kinukuha ko po yon dyan po sa mga software na yan. Ano ho? Available kasi yan lahat sa internet eh. Kaya yung mga awitin natin, pag pinakikinggan niyo yung mga Bible studies ho, parang we can reminisce the 1980s, you can reminisce the 1990s, kasi yun yung mga kinalakihan natin na aral nung tayo ho ay mga nagba-Bible studies pa, mga baby Christians pa nung araw. Kaya yun ho ang sikreto, huwag nyo pong hahayaan, dito lang kayo mabebless. Pag uwi ninyo mamaya ho, sa kotse ninyo magpatugtog kayo ng gospel song. Amen po ba? Pagka po nag-iisa kayo, instead na po Facebook palagi o kaya Instagram palagi, bakit to hindi tayo makinig po? Gamitin niyo yung Spotify, gamitin niyo yung Apple Music po, gamitin niyo lahat ng mga kanta, napakaganda po sa YouTube na mga awiting makadiyos. Plus, ibabad ninyo yung sarili ninyo sa panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos, bababa ang banal na Espiritu sa puso natin. Kung paano naranasan nyo kanina, tumutulo yung luha ninyo. Kung paano nararanasan nyo kanina, naalis yung mabigat na problema. Amen po ba? May nangyayari po pag umaawit po tayo eh. Yung mga problema, agam-agam, pagkabalisa, yung atin pong mga, minsan no, di ba? Tayo, marami tayong nasasabing di maganda. When you sing songs of praises to the Lord, lilinisin po, pagkatas ng awitan, ang gaan ng pakiramdam. Can we say amen? Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Yan ho ang susi. Kaya sa atin pong mga audience, po kami no na kayo po ay naka-tune in pa rin. I hope maganda po yung recordings natin at mamaya mapapanood po nila ito pong preaching na ito. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa umaga po na ito. Maulan ho ba sa lugar ninyo? Napakalakas ng ulan ho sa Quezon City. Sabi nga sa Panginoon, baka hindi kami makarating po eh. Pero sa habag at awa ng Panginoong Diyos, niloob niya po na kami po ay makarating. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon dahil po sa umaga na ito, meron pong ituturo ang Diyos sa atin. At ang ituturo ng Diyos sa atin, hindi kailan pa man maloloko ka o malilinlang ka kapatid. Alam nyo mga kapatid, paano nyo malalaman na ang ginto ay ginto? Marami po tayong nakikita ngayon na ginto. Pero may basihan ho yan may standards. Para ang ginto, malalaman nyo po kung genuine, authentic, o ito po ay peke. Halimbawa, may bracelet kayong ginto. Alam ninyong peke, kampante ho ba kayo na isanlaho yon? Malalaman ho na nagsasanlaho doon, lalabas at lalabas ang katotohanan Alam niyo po, yung mga nagtitinda sa palengke, hindi nyo maloloko ho yan ng mga pineking pera ho. Nakapanood ako one time, binigyan ho ng peking 1,000. Yung pong paghawak pa lang, alam niya na kagad ho kung peke o hindi Ako, meron akong palatandaan niya, ng 1,000 ho, lalo na yung mga lumang 1,000, pagka ho kiniskis nyo sa papel yan, may sasamang kulay. Tama ho? May sasamang kulay ho yan. Yung peke ho, walang sasama. At saka pag ginanon nyo ho yan, may makikita kayo na parang guhit ho doon Kaya huwag nyo aalisin ho yun. Nung bata tayo, gusto nating inaalis po yung, parang may sinulid sa loob po yan Gusto nating alisin po yun. Baka ho maging peke yung pera pag inalis nyo ho yung mga palatandaan na ganun ho. Paano natin matutukoy na yung relo natin ay genuine o peke? Papuntahin nyo lang po sa gumagawa ho ng relo, pag binuksan ho, ang dami ho sa Green Hills, nakikita ko mga pekeng relo ho Pero kapag ho binigay nyo po talaga, doon po sa marunong, nakikita nyo yung gumagawa ng relo, malalaman ko kung peke. Kaya sa umagang ito, hindi tayo malilinlang. Ito ang mensahe ng Panginoong Diyos. At bago tayo tumungo sa atin pong preaching, hinihiling ko po na tayo po yumuko at dumako po tayo sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, nalinlang po ang mundong ito, Panginoong Diyos, sa napakarami pong mga matatamis na pananalita, sa mga maling aral, sa lahat po na mga paniniwala na taliwas, Panginoong Diyos, sa tunay at nag-iisang magandang balita sa Biblia.
Gaya ng aming iprinitch po nung nakaraang linggo, Panginoon, iisa lang ang Diyos, iisa lang ang magandang balita, iisa lang ang tagapagligtas, at iisa lang ang kaligtasan na aming tinanggap. Kaya bigyan niyo po kami ng karunungan at kaunawaan tungkol sa mga bagay na pag-aaralan namin, na walang ibang maluluwalhati, Panginoong Ama, kung hindi ang aming Panginoong Hesukristo sa lahat ng pagpapahayag na ito, lalong-lalo na hindi kami malilinlang sa isang mundong nalinlang ng kalaban, Panginoon. Kaya maraming salamat po. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang, sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Praise God. Alam niyo po, meron pong mga bagay na totoo, may mga bagay po na hindi totoo. Marami pong mga nangangaral ngayon, kapatid, madaling tanggapin ang kanilang sinasabi. Hindi kayo magagalit sa kanila. Matatamis ang kanilang pananalita at hindi nila ipapahayag ang magiging resulta ng kasalanan. Bakit po ganun ang maraming mga pastor ngayon? Kasi mga kapatid, pag kumonti ho ang mga sumasamba sa loob ng church, malaking mawawala po, lalong-lalo na sa kinikita, lalong-lalo na sa pinansyal na suporta, mga kapatid. Pero pinangahawakan natin palagi ang Mateo 18:20, kapatid, yung Matthew 18:20. Kanina nung nagpe-prayer meeting kami, nagsimula po kami ng 3. Sabi po ni Sister Irma, Pastor, if there are 2 or 3, Matthew 18:20, pwede nang magsimula ng panalangin. Ayaw ng Lord ng marami, ayaw ng Lord na nalilinlang tayo, ayaw po ng Panginoong Diyos na tayo po ay nasa loob ng church dahil po sa pakinabang. Okay na sa akin po ito. Okay na po sa atin, 10, 20, basta ang lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay hindi malilinlang. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Pablo sa mga taga-iglesia po ng Galacia, kahit na yung pastor, mind you po, kahit ako po nagsalita rito taliwa sa Bible, may bigla hong nagpakita sa atin na anghel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. I-rebuke nyo, kapatid. Dahil ang sabi po ng Biblia, subalit, dito po sa Galacia 1:8, kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba, magandang balita na iba, ulitin ko magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Lord. Kaya maraming pastoro ngayon, parurusahan talaga ng Panginoon Marami po sa mga naligaw ng pastor, parurusahan po sila. Kahit na yung anghel po, biglang meron nagpakita sa inyo, nagbigay ng mga tanda ng kababalaghan. Huwag kayong magpapadala, kapatid. Kasi iisa lang ang Diyos, iisa lang po yung magandang balita. Si Kristo ay namatay para sa kasalanan mo. Amen po ba? Si Kristo ay nabuhay pagkatapos po ng 3 araw at naghihintay tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Amen po ba yon? Iisa lang yung aral na yan, kapatid. Kaya huwag kayo malilinlang. Mga kapatid, pag mahina ang pagbibigay ninyo, mahina ang faith ninyo. Kaya nangungusap ang Lord sa akin. Merong tinatawag na 20 katao rito. Magbigay kayo ng tigig 1,000 dahil inuutusan kayo ni Lord, malakas ang faith daw ninyo. Sabihin nyo po sa akin, pag gano'n na ang turo natin, itakwil ka nawa ng Diyos, Pastor Archie. Sabihin nyo pong gano'n, pagka gano'n ang tinuturo ko. Kapatid, totokahan kita, pwede bang bigyan mo ako ng pambili ng kotse ko? Ikaw naman, kapatid, pambili ng bahay ko. Ikaw naman, kapatid, pambili ho ng tuition ng anak ko, ng damit ng misis ko. Pagka ganun ho, kapatid, tinotokahan ko po kayo. Ang sabi ng Bible, napakaliwanag ho, parusahan nawa siya ng Diyos. Kaya hayag na hayag, kapatid, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong magpapalinlang. Pastor, yung pastor po namin, magandang lalaki. Wala ho sa ganda ng lalaki. Pastor ho namin, naka-Amerikana. Wala ho sa damit yan, kapatid. Yung pastor ho namin, mataas po yung tinapos. Doctorate in Theology. Wala po sa pinag-aralan. Nasa sa tamang magandang balitang itinuturo niya, yun pong katotohanan na dapat ihayag. Kaya maski ho ang pastor, alam niyo po yung sinasabi ng Gawa 17:11, no? Si Pablo nangangaral siya, pero yung mga taga-Berea binabasa. Tama ba yung sinasabi ni Pablo? Tama ba yung sinasabi niya na it is by faith that we have been saved through grace?
Tama ba yung sinabi ni Pablo na ibigin mo ang Diyos ng higit sa buhay mo, sa puso mo, higit-higit sa buong pamilya mo? Tuo ba yung sinasabi niya sa Biblia? Napatunayan ng mga taga-Berea ho. Sabi po ng Acts chapter 17 verse 11 po, araw at gabi binabasa nila, tinitignan nila kung ang sinasabi ni Pablo ay totoo o hindi. Kaya wag tayong magpapalinlang, kapatid. Wag natin titignan ho. Kaya makikita nyo po yung mga maling church po, kapatid, at yung mga nangangaral. Very powerful yung pastor dyan, kapatid. Isasubject nyo muna sa kanya yung decision ninyo. Pastor, mag-aasawa na po ba? Pumapayag ho ba kayo? Lumayo kayo dyan, kulto yan, kapatid. Pagka po ang pastor nagke-claim, ako ang sugo ng Diyos. Isa lang ang sugo ng Diyos sa Bible eh. Sino po ang sugo ng Diyos? Sino po ang sugo ng Diyos? Ito, tignan nyo po mga kapatid, hindi kayo maloloko po eh. Sabi ng Hebrews chapter 1, kasi pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ay siya nga yung huling sugo sa huling panahon. Mali kapatid, wala na mga huling-huling sugo. Kanino mangungusap po? Sabi po ng Bible. Naririto po sa Biblia, sa mga huling araw, sabi po, tignan nyo po ha. Kaya every time a pastor speaks, at ikaw ay nag-aaral ng Biblia, patuloy po na binabasa ninyo, makikita nyo ang sinasabi ng pastor na ito'y taliwas. Antikristo ito. Tingnan nyo po kung sino po yung sugo, no? Ang sabi po ng Hebrews chapter 1, dito po sa verse 1, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang mga panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, sabi po ng verse 2, sa mga huling araw na ito, kaya wala na yung sugo sa huling araw eh. Naku, magagalit po yun. Ang mga church po nun, mga patusok, magagalit po yung mga yon. Ang sabi po dito, ngunit sa mga huling araw, siya'y magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Naririto po ang sugo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14 of John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh. Si Kristo tao. And the Word, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Ang salita, ang Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Yung Diyos. Kaya hindi kayo malilin lang eh. Lahat ng naniniwala na si Kristo ay tao lang, maiimpyerno kayo. Kaya hindi tayo pwedeng malin lang eh. Kahit na ho anghel ang magsabi po niyan, kahit na ho yung pastor po na kinikilala ninyo, tumataliwas na sa magandang balita na itinuro ni Kristo, ang sabi po ni Pablo, parusahan nawa siya ng Diyos. Paano ho tayo hindi malilin lang? Ito ho yung mga paraan. Sabi ng Bible po, mga kapatid, pagka ho tayo umibig sa Diyos, walang kompromiso. Sabi po nung misis ko, pastor, umalis na raw kami sa church kasi hindi ho yun yung tamang pananampalataya. Pero sa naririnig ninyo, pinag-aaralan natin, yun yung purong-purong salita ng Diyos. There should be no compromise with the love of God. Sabi po rito ng aklat po ng Mateo 10:37 hanggang 38. Pag yung asawa nyo na kapatid, yung inyo pong tatay, yung inyo pong mga kapatid, ang magsasabi, umalis ka sa pananampalataya kay Jesus, dun ka sa amin kasi malaki church namin. Ang sabi po rito ng Panginoon in Matthew chapter 10 verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Huwag niyo pong mamaliin yung konteksto ha. Baka sabihin niyo po, hindi ko na mahal ang misis ko. Hindi ko na mahal yung mga anak ko. Pinagpapalit ko na sila kay Jesus. Hindi po ganun yan. Alam niyo po, pag minahal niyo si Jesus, lalo pong mapapalapit yung pamilya ninyo. Ang sinasabi po rito, pag ang pamilya natin, hadlang na, doon ka magsimba sa amin kasi tama yung paniniwala namin. Pero naniniwala sila na si Kristo po tao lang. Doon kayo magsimba sa amin kasi doon sa pananampalataya namin, malaki church doon. Maraming biyaya kayong matatanggap. Manindigan kayo. Sabi ni Kristo, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig sabihin, pag pinag-uusapan na ang aral ni Kristo, maninindigan kayo ng walang kompromiso. Can we say amen po? Ganun po yung sinasabi ng Bible. Ang sabi po dito, gusto nating talagang sumunod kay Jesus. Ang sabi po, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kailangan pasanin natin yung krus ni Kristo kung ano po yung hirap na dinaanan niya, kung ano po yung kanyang mga
pagsunod sa Ama, sinusundan po ng isang mananampalataya. Kaya yun magiging palatandaan natin, hindi ka na malilinlang eh. Sa itinuturo ng pastor namin, hindi ako makikipagkompromiso. Minsan kasi ang ating iniisip po hindi pastor, ang aral ng Diyos, nadadala ng kultura, nadadala ng teknolohiya, nadadala po yan ng pinag-aralan ng tao, nadadala po yan ng gobyerno. Hindi ho. Pagka ho ang teknolohiya na ang humahadlang po sa salita ng Diyos, wag na ho kayo na gumamit ng teknolohiya. Ako naniniwala ang technology po. Sinabi sa Daniel 12:4 po, sa mga huling araw, lalaganap ang kaalaman ng tao. Pwedeng gamitin po ang technology sa mabuting paraan, pero ang teknolohiya po pwedeng gamitin sa masama. Hindi ho masama ang Facebook, pero pag naiinggit na kayo sa mga pinopost sa Facebook, pagka ho dun sa Facebook ho, 20 oras na ang inyo pong pagbababad. Kapag ho ang Facebook po, sumasama na yung loob ninyo doon, palagay ko po nagagamit na ng kalaban. Hindi po superior ang gobyerno ho sa salita ng Diyos. Pag sinabi po ng gobyerno, pinatutupad namin ang batas, at ang batas na ito, maglalayo na sumuway sa salita ng Diyos. Masusunod po ang salita ng Diyos, hindi tayo makikipagkompromiso po. Pag sinabi po ng kultura natin, kultura naman namin na, alam niyo po sa mga Afrika may kultura doon, kumakain ng tao Pag sinabi niyo po, kultura naman namin yun, pastor. Hindi naman ho namin na kasalanan na yun ang tinuro sa amin ng mga magulang. Ang masusunod pa rin po, Biblia. Huwag kang papatay, mahalin mo ang iyong kalaban mo. Hindi po pagkain ng kalaban. Kaya kasalanan yon, i-address nyo sa mga tao yon, baklasin yung kultura ho na yon, na patuloy po na sumisira sa salita ng Diyos. Can we say amen? No compromise ang pag-ibig sa Diyos. Pastor, mahal na mahal ko po siya kaya ang ginawa ko ho, naging miyembro na lang ako sa church nila para mapakasal po. No compromise, kapatid. Maghihiwalay kami, mahal na mahal ko siya. Lalong maipapakita mo sa Diyos, kapatid, yung paninindigan mo. Pero mo, kapatid, kapag ka ho sumama ka ho sa faith, hindi tayo ho ganyan Ibig ko po sabihin, kung iba ho yung pananampalataya, sama niyo yung boyfriend niyo po rito. Huwag niyo po sasabihin na, hindi tayo pwedeng maging mag-asawa. Iko-convert ni Lord po, pero hindi po persahan. Doon ka na lang sa amin. Pagka hindi mo ako sinamahan, hiwalay na tayo. Di manindigan tayo. No compromise po. Alam niyo po, pag sumama kayo roon, ipapahamak niyo yung sarili niyo sa impyerno, ipapahamak niyo yung asawa niyo sa impyerno. Pag nagkaanak kayo, ipapahamak niyo yung buong anak niyo sa impyerno. Maraming mga faith po. Pagka ganong faith po, kulto po yun, kapatid. Yung pong exclusive lang, pag hindi ka kinasal sa amin, kapatid, hiwalay na lang tayo. Makipaghiwalay na ho kayo ron. Pahamak yung kapatid, huwag kayong magpapalin lang. Hindi po exclusive sa Peace of Harvest ang kaligtasan. Marami pong tinawag ang Diyos na maliligtas din. Maaaring nasa JIL sila ngayon, maaaring nasa CCF sila ngayon, maaaring sila po ay nasa ibang mga Christian churches, kasama natin ho nag-worship ngayon. Pero makikilala nyo, hindi kayo malilinlang kung totoo. Paano nyo makikilala? Iisa yung magandang balita nila. Si Kristo na matay sa kasalanan mo, si Kristo na buhay na mag-uli, at si Kristo hinihintay natin ang muling pagbabalik. Can we say amen? Hindi ka na malilinlang. Genuine gold ka ngayon. Pangalawa ho, litmus test ang tawag dyan. Yun pong pagtingin natin. Pangalawa ho, walang pagsuko na pagsunod sa salita ng Diyos. Pastor, ang hirap po nito, nagkakamali pa rin ako Alam niyo ba yung pagsunod sa salita ng Diyos? Magkakamali at magkakamali talaga kayo dyan? Hindi ho ang buhay ng tao ho ay si pastor nagalit. Hindi pala born again. Hindi ganoon. Isang picture lang ng buhay mo yun Bigla ho nagalit. Posibilidad ho ba magalit ho ang pastor? O kaya ho kayo magalit, mainis. Nagalit kayo. Pinicturean ka agad kayo. Napapanood niyo po kung minsan yung mga nagre-reklamo sa TV, Minsan nababaliktad yung istorya Bakit ito nababaliktad? Pag nakita niyo yung kabuuan ng CCTV camera. Tama ho ba? Minsan kasi pinapakita roon yung kapiraso lang. Hindi po ganun ang Diyos. Na halimbawa, bigat na bigat yung kalooban ko, nanigarilyo ako. Napicturean ko nung kapatid. Si pastor pala, hindi Christian. Nahuli ko naninigarilyo O kaya at your lowest moment in your life, in your lowest moment po sa buhay ninyo, kapatid.
bigla akong nagalit kayo, nakapagmura. Nakuhanan kayo ng picture po. O nasaksihan ng kapatid, malutong yung mura ni pastor. Si pastor pala, hindi pala born again, impyerno pala. Ang kabuuan ho ng buhay ng tao, from the time na nag-born again ka, nagsisi ka, may picture yon. Pagkatapos na nadulas ka, pinicturean ni Lord yon. Yung gabi na umiiyak ka, pinicturean ng Panginoon yon. Yung gabi po na ikaw naman po humingi ng tawad, naroon, nakarecord kay Lord yon. Kinaumagahan ho, nainis ka, nagalit ka, nakarecord kay Lord yon. Ang titignan po yung buong CCTV po at makikita yung malaking pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Bakit ho? May Kristo ka sa iyong puso. Kaya huwag tayo mag-uusga po, nakataya siya sa loto, nakapila. Hindi pala Christian yan. Huwag kapatid. Isang bahagi lang ng buhay yon na hindi nyo po nakikita. Can we all say amen po? Si minsan sa atin walang pagsukong akong susunod sa salita ng Diyos. Mamaya-maya lang magagalit kayo, sasabihin ng demonyo, hindi ka pala ligtas Mali kapatid, ligtas ka, hindi nawawala yung kaligtasan mo. Sabi po rito ng awit, 119:97, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon ay siya kong iniisip. This memory verse po inspired my heart. Na talaga hong basahin ko po, pag bulay-bulayan, naalala niyo po yung sabi po ng Joshua chapter 1 verse 8, do not let the law of this book depart from your lips. Meditate on it day and night so that you can do everything that is written on it. Bakit daw po? So that you will become successful and you will become prosperous. Ginawa kong memory verse yan, kapatid. Pero alam niyo po kapatid, pagkatapos ko magbulay-bulay minsan, biglang, di ba, may pagkakataon mag-asawa kayo. Hindi naman palagi maganda yung, hindi kayo nag-aaway. Minsan talaga may nagkakapikunan. Minsan tinatanong ko yung sarili ko, Lord, kakabasa ko lang ng Bible, talaga nagbabad po ako. Pero nainis po ko kanina po napagdabugan ko yung misis ko. Ibig sabihin ba, impyerno na ako? Hindi po. Kasi sabi nga ni Pablo, yung mga bagay na ayaw kong gawin, magagawa mo pa rin po yan Kasi ang buhay po natin nasa mundo na ito. Hindi yung nangangahulugan na, Pastor, nawala ho kaligtasan ko. Bakit? Ano nangyari kapatid? Bet nawala kaligtasan mo? Kanina nung nag-iisa ko na stress, na pressure po ako, tumingin po ako sa hindi maganda po na panoorin po. Hindi pala ako saved, Pastor. Nagkakamali ka, kapatid. Walang pagsubok na dumating sa iyo na hindi naranasan ng lahat ng tao. Si Pablo nagsabi nun ako naniniwala ako sa Word of God. Kahit na sabihin natin, I love the Word of God. Sabi nga ng Deuteronomy, etong mga words na to, tinanim ko sa puso ko talaga Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 7, 8, 9. Madaling tandaan 6, 7, 8, 9. Chapter 6 verse 7, 8, 9. Anong sabi po doon? Pag-aralan ninyo ang salita ko sa inyong mga tahanan. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Ano pa sabi doon? Pagkatulog ninyo sa gabi, pag-aralan ninyo. Pagkagising ninyo sa umaga, patuloy ninyong pag-aralan. Itali ninyo sa inyong mga kamay. Ilagay nyo, pulupot nyo sa inyong mga noo, sabi ng Panginoon. Isulat nyo sa lahat ng trangkahan ng inyong mga tahanan at isulat ninyo sa lahat ng hambahan ng inyong pong mga pintuan. Pastor, ba't nilalagay mo sa heart mo yung mga word of God na yan? Pero sinubukan ko dati, Lord, ayoko na magkasala. Mamaya-maya na naman Lord, nakapagmura na naman ako, nagalit na naman ako, Panginoong Diyos. Lord, bakit ganun na nakatingin na naman ako sa hindi tamang mga dapat tignan? Panginoon, ang sarap mag-chismis kanina. Pero hindi yun ang tinitignan ni Lord. Ang tinitignan po ng Panginoon, mamayang gabi matutulog ka, ni ba? Patawarin mo po ako, Panginoong Diyos. Sising-sisi po ang kalooban ko sa lahat ng nagawa ko. Pinipicturan ka ng Panginoon doon, kapatid. Kaya every time na humihingi ka ng tawad, yun ang nagka-count sa langit. Can we say amen? Kaya minsan natatouch po ako sa salita ng Diyos kasi tinitignan natin na parumi na tayo. Hindi nyo lang nakikita yung habag ng Diyos. Hindi mo nararamdaman ngayon yung grasya ng Diyos. Kaya the more po binababad ko yung salita ko sa Panginoon, doon ko na uunawaan. Lord, lahat ng mga korap na mga nasa gobyerno po, iligtas nyo po sila, hindi biro ang impyerno, Panginoon. Natututunan ko sa puso ko na idalangin sila Kasi baka tumigas yung heart nila
Kasi ako man din ho, Panginoong Diyos, in many ways, nagnanakaw din ako sa inyo, Panginoon eh. Minsan tinitipid natin yung pagbibigay sa Lord. Minsan napakahusga ng puso natin na, Panginoon, ay mamamatay tao, mga drug pusher yung mga kapitbahay namin. Nakakahiya sila. Tayo ho ba hindi nagalit sa kapwa natin? Ang sabi ng Biblia po, isang uri ng pagpatay ng tao. Kaya mga kapatid, yung sinasabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 7, 8, 9, yung sinasabi ng Joshua chapter 1 verse 8, yung sinasabi ng Awit 119, 97, ang sarap po niya na basahin, i-meditate, pag-aralan, i-memorize ang salita ng Diyos, pero ipapakita araw-araw ng Diyos, magkakamali ka, kaya nasa habag tayo niya, nasa grasya tayo niya. Can we all say amen? Palakpakan nga ho natin ang ating Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ikatlohong palatandaan, sabi ng Bible po, walang takot sa kalaban. Yung pong, naku, baka may sabihing masama yung kapwa ko. Bet, ano ba yung sinasabi mo? Katotohanan yung sinasabi mo, kapatid, bet ka matatakot sa kapwa mo. Naku, baka matanggal ako sa trabaho ko kasi naninindigan ako na huwag mangurakot, pastor eh. Huwag ka matakot sa kanila. Sabi ng Bible po, mga kapatid, para hindi tayo malinlang, iisa lang ang dapat nating katakutan. Sabi po ng Mateo 10:28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan ng tao, ngunit hindi naman nakakapatay sa kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na meron siyang kakayanan na pumuksa ng katawan at ng kaluluwa sa impyerno. Totoo ho ba yung impyerno? Ayan o, nakasulat ho in Matthew chapter 10 verse 28. Pag wala kang Kristo sa puso mo, mamamatay ka na physically, mamamatay ka pa spiritually. Saan ka po mamamatay? Sa impyerno. Ayan o, nakasulat to o. Kaya hindi na ako hihiwalay sa salita ng Diyos. Pastor, nakakatakot to. Baka ano yung sabihin ng mga kapitbahay namin, nagdadala ako ng Bible. Huwag kayo matakot sa kanila. Kasi hindi na tayo pwedeng malinlang. Ako, pastor, nakakahiya po talaga magbasa ng Bible. Nakakahiya po, pastor, na biro mo, nasa Jollibee kami, kakain po kami. Kanya-kanyang prayer na lang ha, huwag ganun kapatid. Minsan tayo, kinahihiya natin yung Diyos eh. Yung padre de pamilya, ilihans nyo yung pagkain nyo, huwag kayo mahiya sa sasabihin ng tao. Can we all say amen? Paninindigan natin kay Kristo yun eh. Na, Panginoon, maraming salamat sa pagkain po. Maging kalakasan po namin. Ilayo niyo po sa mga masasamang sangkap. Ang lahat ng papuri po at pasasalamat ay tanging sa ating Panginoon sa Kristo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Minsan nung kumakain kami mag-asawa, ako po kasi naalis na sa sarili ko po yung hiya. Mas nahihiya ako sa Diyos kaysa mahiya ako sa tao. Dapat ganun yung prinsipyo natin. No? Kumakain ako, nag-pray po ako. May lumapit sa akin, Christian ka, Brad? Opo. Ay, praise God. Dama ko kasi eh. Kasi palatandaan ho yun eh. Ang isang Kristiyano, hindi nahihiya manalangin. Ang isang Kristiyano po, hindi nahihiya magdala ng Bible. Huwag kayo magagalit sa akin ha. I do not recommend when you go to the church, the digital Bible. Ang dami hong mga tao ngayon. Huwag magagalit yung mga kabataan. Minsan nagsasabi, Pastor, nasaan po yung, sinabi niyo yung, I am the way, the truth, and the life. Anong verse po yun, kapatid? John 14:6, but alam po ng mga nakakatanda, may dala-dala sila palagi nito, na binubuklat nila ito eh. Pastor, saan po yung for God so loved the world? Yun po ang nalungkot ako eh. Ha? Kabataan magtatanong po ngayon, saan po yung for God so loved the world that He gave His only begotten Son? Mga kapatid, saan po matatagpuan yon? Bakit po na isa puso natin? Kasi nagdadala tayo nito, kapatid, ng mga bata tayo eh. Hindi ko po sinasabing, huwag kayo magdala ng digital Bible. Pag nasa Grab po ako, doon ako nagbabasa. Kasi impractical naman nung dala-dala ko palagi po ito. Pag ako tapos ng pagkain ho, sa loob po ng opisina, yun po binubuksan ko. Pero pag sa loob po ng church, magdadala po kayo ng physical Bible. Can we all say amen? Huwag na kayong matakot ho. Natatakot ako, pastor, baka po kung anong masabi ng biyenan ko na i-share ang salita ng Diyos. O kung natatakot kayo, kapatid, ipakita ninyo sa gawa. Ano po yung sabi ng unang Pedro po? Doon po sa unang Pedro, 3:1 hanggang 3. Kahit na hindi na sila magsalita, sapat na yung kanilang kapita-pitagang ugali upang ang hindi nananampalataya ay mayakag nilang may Diyos. Ano makailangan magsalita eh?
Etong empleyado ko na ito, pumapasok, 8 o'clock ang pasok, 7:30, naglilinis na, naroon na. Tapos uuwi siya talaga, mga 5:15. Tapos hindi nagrereklamo kahit walang overtime siya. Pakikita niyo po kasi yung Kristiyano po, ginagawa niya yun hindi dahil sa boss niya. Ginagawa niya yun dahil sa Panginoon. Can we say amen? Kaya meron pong palatandaan. Hindi ako natatakot sa tao. Kinatatakutan ko ay ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako natatakot dito kahit umunti ho tayo. Siyempre may matatamaan ho rito. Pag sinabi ko po, umalis tayo sa mga maling pamumuhay natin. Yung mga nagtitinda ho sa palengke na nilalagyan ninyo ng pandaraya, yung timbangan, magagalit sa inyo Diyos. Pag hindi nyo kayang tanggapin yun, ayoko na lang sa Peace of Harvest. Napaparinggan ako doon ng pastor Hindi ako nagpaparinig ho. Sinasabi ko po yung Kawikaan 11:1 kapatid. Ayaw ng Diyos po yan. Ayaw ng Diyos po yung marites. Kasi nakalagay naman yun kapatid. 7 bagay na ayaw ng Diyos po. Doon po sa Kawikaan 6, 16 hanggang 19. Yung ang hilig niya ho pag-away-awayin ang kanyang mga kapatid. Yun ang trabaho ni Marites, hindi ho ba? Mari, ano latest? Tapos ikaw yung taga-sulsol. Marisol, ito ang ginawa. Tapos dadagdagan mo pa. Nako, ayaw na ayaw pala ng Lord yung ganon. Pero itinuturo ho natin para tumalikod tayo sa lahat ng kasalanan. Natatakot ho ba ako? May nagsabi po sa akin one time, kamusta na yung church nyo, pastor? Taga-Marbal po ito. Sabi ko, hindi na ho katulad ng dati kasi umabot po kami sa church ng 500 ho Naalala nyo po, nung tayo po nagkakaroon po ng Olympics po dito po sa Sports Center. Ang dami natin nun kapatid, mga mahigit 500 po. Ilan na lang kayo ngayon? Mga 60 to 70. Ba't kayo umonte? Tinuturo ko po yung totoo. Hindi ganun, pastor. Dapat pakikisamahan mo. Hindi, pastor, nire-rebuke kita. Walang kompromiso sa salita ng Diyos. Kahit 3 na lang kami sa church, hindi kami magko-compromise. Kung may mawawala, hindi totoo yun. Kaya nga ayaw nilang marinig po yung salita ng Diyos. Pero yung totoo mananatili. Can we say amen? Kaya nga nandyan kayo hanggang ngayon Can we all say amen? Pwede ba nating palakpakan ng Diyos po? Praise God! Salamat po, Panginoon. Kaya nga naririto kayo Kasi alam ninyo, hindi nagpapanggap yung pastor. Sinasabi po yung totoo. Kaya huwag kayo matatakot sa tao. Huwag kayo matatakot sa kamag-anak. Huwag kayo matatakot matanggal sa trabaho. Ang kakampi mo ay Diyos. Amen? Pang-apat, sabi ng Panginoon, yung wala pong kapangyarihan ng kasalanan sa patuloy niyang pagbabago. Wala nang kapangyarihan. Nagkakasala ang Kristiyano. Pero hindi na ho yun na nagpapalakad sa buhay niya. Bakit ho? Pastor, dati talagang talamak ako na naninigarilyo, 4 na pakete. Ngayon with God's grace aminado pa rin ako pa isa-isang stick. Born again ka kapatid. Minsan tayo, napakahusga natin Born again ba yan, pastor? Nahuli ko sa tindahan naninigarilyo. Yung pala, hindi nyo nakita yung kabuuan. Yung struggle pala nun kapatid, talagang pag hindi po siya nakakuha ng 4 na pakete, nanginginig po siya. Pero unti-unting napagtagumpayan niya po Doon nga kinuha ni Pastor Ed Lapis po yung pangalan ng church nila day by day. Kahit na araw-araw tumatanda yung katawan natin, ngunit day by day binabago tayo ng Panginoon. Sabi po ng 2 Korinto 4:16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang panlupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Minsan manghihina kayo Ay nako, pastor, hindi na po ako katulad nung dati. Ako napapansin ko po minsan kapag nagpipreach ako, hinahabol ko na rin yung hininga ko. Not unlike 20 years ago. Ako napapansin ko na rin sa mga song leaders natin ngayon, hindi ho ba? Hindi na yung ganun talaga. Dati mga kapatid ngayon iinom pa talaga ng tubig kasi nangihina yung katawan natin Kaya mga kabataan, tulungan niyo po yung mga matatanda na. Matanda na ako, matanda na mga song leaders natin. Kung halimbawa pastor po yung pagkakatawag sa inyo, simulan nyo na magbasa ng Bible ngayon. Kasi walang pastor na tinawag ang Panginoong Diyos na hindi niya kayang ibigay yung buong kabuuan po ng salita ng Diyos. Pag-aralan ninyo mga kabataan, huwag nyo kakalimutan ng Deuteronomy chapter 6, verse 7, 8 to 9. Kung kailangang italin nyo sa kamay ninyo, kapatid, talaga pong ipulupot nyo sa noon ninyo. Sabi po ng Bible. Kaya sabi po dito mga kapatid, hindi kami nasisiraan ng loob. Huwag kayo masisiraan ng loob.
Pastor, kani-kanina lang ho, namintas ako. Huwag ka masisiraan ng loob, kapatid. Bahagi po ng buhay natin yan, may mga kahinaan ho tayo eh. Si Pedro ho ba nasiraan ng loob? Alam niyo po ang sabi ng aklat ng Juan, doon po sa 18, no? Pag tinignan niyo po, John chapter 18 verse 15 to 27, minemeditate ko kanina ho yan eh. John chapter 18 verse 15 to 27, si Pedro ho mga kapatid, sumunod kay Kristo kasi si Kristo po hinuli. Doon po sa labas, may babae ho nagpapainit ng kamay. Sabi po nung babae kay Pedro, hindi ba ikaw isa sa mga alagad po ni Kristo? Sabi ni Pedro, hindi ako alagad ni Kristo. Galit ho siya si Pedro ho. Uli pumasok si Pedro ho doon po sa sinagoga. Ang sabi po ni Pedro na gano'n, sabi po nung nakakita sa kanya roon, mga taong nagpapainit po sa initan, ikaw na ikaw yun ikaw yung kasama ni Jesus. Sabi ni Pedro, hindi ko kilala si Kristo. Biro nyo yun, pag kinamatayan niya yun, kapatid, mapupunta siya sa impyerno. Deny mo si Jesus from that very moment Pero makikita mo yung grasya ng Panginoon, yung habag po niya, Ikatlong beses nakita ho siya, noon pong tauhan po. Ang sabi po sa kanya, hindi, kilalang kilala ka namin Ikaw talaga yung alagad at disipulo ni Kristo. Nagmura ho si Pedro. Hindi ako, ang sabi niya, tumilaok yung manok. Ngayon, naalaman niyo kung bakit si San Pedro may hawak-hawak na manok. Hindi po sa mga born again yun, sa ibang faith po. Pag pumunta daw kayo sa langit, may hawak na manok. Ginawa ho na patron ng mga sabungero. Di ba nakakalungkot, kapatid? Pag hindi tayo guided sa Biblia. Pero ano po yung ginawa ng Diyos? Out of God's mercy, out of God's love, in John chapter 21, from chapter 18, you move to John chapter 21, verse 15 patuloy, ano pong sabi doon? Pedro, sabi ni Kristo nung nagpakita na siya ulit kay Juan, Pedro, mahal mo ba ako? Ang sabi po ng ating Panginoon. Panginoon, mahal na mahal kita, alam niyo po yan. Pakanin mo ang aking mga tupa. Pangalawa, inulit ng Panginoon, Pedro, mahal mo ba ako? Sabi po ni Pedro po, opo naman, Panginoong Jesus. Walang kaduda-duda, mahal na mahal po kita. Pakanin mo ang lahat ng aking mga hinirang. Pangatlong beses, Pedro, mahal mo pa ba ako? Sabi ng Panginoon, Panginoon naman, alam mo naman na mahal kita From that very moment po, from John chapter 18, na nagkasala ng 3 beses po si Pedro, in John chapter 21 bawat pagkakasala niya hinuhugasan ng Diyos hanggat mawala po ang lahat ng kanyang karumihan. Ganun kabuti ang Diyos. Paano kung hinusgahan na natin? Kinakailan niya si Kristo, hindi pala born again po si Pedro. Pero mga kapatid, totoo po ang Biblia Napakalawak ng pag-ibig, ng pangunawa, ng pasensya, napakalawak ng habag ng Diyos sa ating mga makasalanan. Bilang pangwakaso, sabi po ng Bible, hallelujah. Nilagyan ko po ng red highlights, Huwag niyong kakalimutan yung mga salita na to. Sabi po ng ikalawang Timoteo 4:7. Ito po, mamamatay na si Pablo rito Nagpapahiwatig siya. Sabi niya po kay Timoteo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Paano po tayo makikipaglaban? Pagbutihin natin, kapatid. Huwag tayo magpapatinag. Sabihin nyo nga pinagbuti ko. Hallelujah. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Pwede nyo nga akong sabihin ngayon, mga kapatid, natapos ko. Pinagbuti ko, natapos ko. At, ang sabi rito, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Pwede ba nating sabihin, nanatili ako sa pananampalataya? 3 salita na iniiwan sa atin ng Panginoon. Pinagbuti, natapos, at nanatili. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Thank you, Lord. Mga kapatid, pwede ho ba tayo lahat ay tumayo at patuloy po na pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Lord, we are encouraged by your words. 3 beses kang ipinagkanulo ni Pedro. 3 beses mo po siyang pinatawad. At gaya ng sinabi niyo po, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. Lord, lalong lumalakas ang kalooban namin na patuloy manatili kami sa inyong mga salita upang sa aming pong pakikibaka sa mundo na ito, matapos po namin ang karera po ng aming pananampalataya. Salamat ng marami, Panginoong Ama, dahil hindi kami nawawalan ngayon ng kalooban
sapagkat kung paano po sila Pedro, nadapa, nahulog sa pagkakamali, si Pablo, ang lahat ng mga bagay na nais niyang gawin na hindi niya nagagawa, ang lahat ng kasalanan po, nalalakaran niya pa rin, na kung paano, Panginoong Ama, hindi kami kinakailangan ngayon na mawalan po ng pag-asa sa kaligtasan sapagkat alam namin bumubuhos ang biyaya, bumubuhos ang habag, bumubuhos ang walang patid ninyo na pag-ibig po, lalong-lalo na sa amin na mga makasalanan po. The more na binabasa namin ang inyong mga salita, the more na nagbababad kami sa lahat po ng inyong pong kabutihan, nakikita namin, Lord, ang lalong mas malawak na pangunawa na ang makasalanan po ay may pag-asa pa sa kaligtasan. Inaalis niyo po ang mapanghusgang puso namin at pinapalitan niyo po ng isa pong pusong mapanalanginin na kung paano ho nakikita namin ang buhay namin sa mga taong nagkakamali, patuloy, Panginoon Diyos, nagaganap ang inyo pong habag, ang katwiran, nagaganap ang grasya, nahahabag ang pag-ibig nyo, nagaganap po ang pag-ibig ninyo sa buhay ng lahat ng hinirang nyo. Muli, Panginoon, maraming salamat. Hindi na po kami ngayon malilinlang, Panginoon, sa lahat ng mga aral na aming pinaniniwalaan at pinangahawakan. Muli, Ama, ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ngayon naman po, para po sa ating tithes and offerings, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, we thank you for all these blessings. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pinagkaloob mo, sa aming mga trabaho, sa lahat po ng aming mga negosyo, sa lahat po, Lord, ng mga pinagkukunan namin ng aming mga pangailangan. Thank you, Lord, for all these provisions and favors, O God. Nawa, Panginoon, ang aming mga kaloob ay magamit sa iyong kalooban, sa iyong mga gawain ng tama at wasto, at marami pa po kami, Lord, na matulungan at ma-encourage, Lord God, ng mga Christians, Lord. We thank you, Lord God, for all these blessings, at dalangin din po namin sa mga naghahanap na kanilang mga mapagkukunan, mga naghahanap na kanilang mga trabaho. Lord, you are a generous God, at we pray, Lord God, na kayo po ang magbigay na kanilang mga pangailangan, kayo po ang magbigay na kanilang mga mapagkukunan, Lord God, sa pang-araw-araw. Lord, thank you for all these blessings, for all these favors, for all these provisions. Muli, Lord, binabalik po namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Puso ay aking iaalay, ako'y at sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw ay ay aming Diyos. Hallelujah, hallelujah. Bubuhos ang biyaya, babahang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah, purihin ka. Hallelujah, itaas ang ngalan niya. Hallelujah, sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Amen. Para po sa ating mga birthday and celebrants,
On July 19 po, si Brother Jobel Seldura. On July 20 naman po, si Brother Charles Bonagua. Sige po, at para po sa ating mga nagdiriwang na kanilang birthdays, we pray na God's grace and mercy be upon them. Para po sa ating mga announcements and program for every Wednesday po yan, 7 o'clock ng gabi ang ating Bible study through our Facebook page. At ang ating prayer meeting naman po every 5 a.m. and 8 p.m. via our Facebook Messenger page. At message nyo lang po yung ating official Facebook page kung gusto niyo pong makasama sa mga prayer circle na ito. Kung wala na po, tayo na po ay magtatapos. Tinatawagan ko din po si Pastor for our closing and benediction. Sige po, sama-sama po tayo na tumayo at dumulog po muli sa biyaya at habag ng Panginoon. Maraming salamat po sa natapos na inyo pong banal na gawain. Kami po'y uuwi ngayon, Panginoon, bagaman maulan. Patuloy na nagpapasalamat ang puso namin sapagkat sa bawat patak ng ulan na ito, may maganda pong maidudulot. Lahat ng mga pangamba po namin ay napapawi, Panginoon, sapagkat alam ko po, iingatan niyo po ang mga kapatid po namin na sa mga mabababang lugar, sa Marikina, dito po sa Balante, Panginoong Ama, na patuloy iingatan niyo po ang amin pong mga tahanan. Malayo kami sa anumang pong kapahamakan, lalo tigit po sa mga aksidente. Kaya Ama, sa pamagitan ng kapangyarihan po ni Kristo Jesus, binabasbasan ko po ang lahat ng mga kapatiran na hinirang niyo po. Pagpalain niyo po, Panginoong Ama, ang lahat ng amin pong mga pag-uwi, mga sasakyan, lahat po ng aming pagmamaneho, nawa po'y kasihan kami ng banal na Espiritu at samahan po kami ng inyong mga anghel upang ni isa man po, Panginoon, sa mga hinirang mo at minamahal mo na mga anak ay wala pong maaksidente o mapahamak. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, Panginoon, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo na iyong mga anak at gaya ng sinasabi ng aklat ng bilang sa 6:24 hanggang 27, iniiwan ko po ang kapangyarihan ng salitang ito sa lahat ng mga kapatid pong naririto. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya ng sabi ng aklat ng awit 23:6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Muli po, awitan natin ating Panginoon at patuloy po nating baunin ang kanyang pong pangako na kahit kailan hindi po tayo iiwan natin, Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan, aring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay